Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kayo ang mga salbahe. Kami bang mga digongyo ang salbahe? Kami bang mga maudigs ang salbahe? Ayan ha, nagkasalbahihan na. Ay, syempre bago natin magpatuloy, eto pong boses na bibigyan natin ng reaksyon ay nagmula kay Sir Badong Arateles. Tuloy natin. Kami bang mga saramaw ang salbahe? Sino bang nagpo-project sa mag-ama na demonyo? Sino po ba ang nagpo-project sa mag-ama na pro-China? Sino po ba nagpo-project sa mag-ama na kaaway ng taong bayan? Mamamatay tao. Kami po ba? Tandaan po nyo si Martin, before itong lahat ng kaguluhan na to, hindi po kilala yan. Wala po nakakakilala kay Martin. Siguro, doon po sa lugar niya, kilala siya, congressman siya ron. Pero sa buong Pilipinas, wala po, hindi po kilala. Kilala lang siya. Sa totoo lang talaga, sa akin Tandaan lang. po nyo si Martin, before Dali, yan na. Sa totoo lang, hindi ko talaga kilala si Martin Romualdez, no? Eh, siguro, syempre, iba, mga katunay natin dito, is kilala siya. Talagang lumabas lang siya nito, eh. 'Di ba sa Uniteam nga, ganyan-ganyan. Pero hindi pa siya masyadong matunog noon. So, eto, yung nagkaroon na ng issue na naging House Speaker siya, is medyo tumunog-tunog na siya. At eto pa, yung doon nga, yung nangyari, di ba kay GMA, di ba? Yan nga, yung naging issue kay GMA. Tapos hanggang sa pumunta na kay BP Sara. Hanggang sa ito na. Puro siya na. Di ba? Parang talagang exposed na siya. lahat ng kaguluhan na to, hindi po kilala yan. Wala po nakakakilala kay Martin. Siguro, doon po sa lugar niya, kilala siya, congressman siya ron. Pero sa buong Pilipinas, wala po, hindi po kilala. Kilala lang siya, pinsan ni Marcos. Hindi po siya kasi, ngayon po naging popular na dahil sa pinaggagawa nila sa House of Representatives. Tandaan po ninyo, naniniwala po ako rito sa sinabi ng isang congressman. Di kaya parang marketing strategy, no? Walang nagaganap sa House of Representatives. Nung nagpasalamat po si Edsel Lagman, na Dilawan po to eh. Si Edsel Lagman. Nung nagpasalamat po siya kay Speaker Martin, no? Salamat Speaker Martin sa pagtatanggal nyo ng confidential fund ni Sara Duterte. Nagpasalamat sila na tinanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Tinanong siya, bakit po si Speaker Martin ang pinasalamatan nyo? Di ba ano yan, yung buong Congress yung nagtanggal? Ay, naniniwala ako na wala namang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng Speaker. O yan po, galing po yan sa congressman, hindi po namin invento yan. May source po ako, si Edsel Lagman. Ngayon pa lang umaamin na ako. Kasi uso yung sino-source mo. Ang source ko po si Edsel Lagman. Siya po nagsabi. Para kasi yung bati niya, no? Binabati niya si Martin. Oh, parang imbis na pasalamatan niya yung buong Congress, si Martin lang inaano niya. So parang gano'n na nangyari. Nabisto. Nadulas si Ngayon, dapat Edsel. nire-reveal natin mga source natin. Kaya po lahat na nangyari dyan. I-reveal para hindi makulong. No? Huwag po kayo, eto problema eh. Eto po ang problema natin, no? Matapos po nilang atakihin, gusto nila bati-bati na. Matapos po nilang, yan po confidential fund, hindi po tayo nagagalit sa confidential fund mismo. Diba? Na tinanggal nila. Ang nagagalit po tayo, bago nila tanggalin, pinasama muna nila Franz Castro ng buong Makabayan Black, no? At nila Rizal Ontiveros at ng mga media. Kasama po kayong media. Oo, kayo yung nagsasabi na bumababa ang trust rating ni Sara Duterte. Pero actually, number 1 siya. Kayong media. Yung nagtutwist ng katotohanan. Kasama kayo sa panin sa confidential fund. Yung timing, nung siniraan ng confidential fund, para mag-appear na hero, yung House of Representative leadership, tinanggal nila. Bakit? Ano po purpose nun? Ayaw ng taong bayan ng confidential fund. Pero, kaya tinanggal namin. Dapat magiging hero ka, di ba? Dapat yung leader ng House of Representatives ay maging hero, maging kahanga-hanga.
Dahil, putya, ayaw ng taong bayan yung confidential fund eh. Ayaw nila yan eh. Tapos tinanggal ko. Dapat tumaas yung rating mo. Ang problema, hindi. Bakit po hindi tumataas? Baka kabaliktaran. Baka gusto ng taong bayan yung confidential fund. Tinanong si BP Sara, saan mo ba gagamitin yung confidential fund? Ginagamit ko yan para iugnay ko sila Franz Castro dito sa mga rebelde. Palakpakan yung taong bayan. Doon pala ginagamit yan. Mga taga Davao. Sinunod po nila. Alam nyo, sinunod nila. Naatakihin. Confidential fund nung Davao City Mayor si Sara Duterte. O, ano po nangyari sa Davao City? Ano po yung nangyari sa Davao City? Insurgent free. Walang utang ang Davao. Maunlad ang Davao. Nakasama sa top 10. Yan. Nakita natin nga. Di ba? Yung Davao talaga is napakaganda. No? Talaga ang ganda ng pagkakahawak ng Duterte dyan. Oh. Ngayon, nakikita nila kung saan gagamitin. No? Alam nila na gagamitin sa tama. Na iniisipan nila na mali. Yung tama na yon, kapag ikaw hindi maganda yung nasa isip mo, mali yan. Kasi ayaw namin na maging maayos ang Pilipinas. At ayaw din namin na kung ano yung maa-achieve mo sa pondo na yan. Parang ganun na nangyayari. Hindi ako nagsasabi parang sila kung ginagano ko. Kung ano man yung mangyayari sa pondo na yan, is kung maganda ang magiging resulta kay BP Sara, parang, nako, dagdag puntos na naman to. Oh, 'di ba? Kung sinasabi nila ng kung ayaw ng taong bayan ang confidential fund ni BP Sara, bakit nga naman yung mga tao is hindi pumapabor diyan kay speaker? So dapat pumabor sa kanya dahil siya ang 'di ba? Siya pa nga yung binati sa pagkakatanggal ng confidential ni BP Sara. Pero sa ginawa niyang 'yun, mas maraming tao ang nagalit. Mas maganda nga na pinapakita ni VP Sara kung saan niya gagamitin yung confidential fund. 'Di ba? Nilalagyan niya ng resibo. Oh, pero bakit naman syempre yung iba nga ay nai-issue sa mga pondo-pondo? O ba't yun napapayagan? Tapos hindi naman alam kung saan gagamitin. Dapat pala hindi na lang sinabi ni VP Sara kung saan niya gagamitin para napaano sa kanya, nabigay. Kuwari sabihin ni VP Sara, sige, ipasa na yung confidential fund, saan mo ba gagamitin yan? Sabihin na lang sana ni VP Sara, ipang shopping ko. Ipang ta-travel ko. Siguro ibibigay sa kanya yun kasi yun ang parang gusto nilang mangyari. Diba? Tapos pag nakuha na ni VP Sara, gawin niya na yung gusto niyang mangyari, yung tama. Diba? Sa kanya gawin yung mga gusto niyang mangyari para sa bayan. Di parang nalansi sila ngayon doon. Dati hindi po kasama sa top 10 pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Dahil sa confidential fund, nakasama na. Maganda pala ang confidential fund. Bakit nila pinasama? Pinasasama nga nila dahil gusto nila bumaba yung rating ni Sara Duterte. Lahat po ito politika. Kaya yung sinasabi ng atakdog na si Rendon na walang alam sa politika. Nako! Ang sabi ni Rendon, wag na tayong mamulitika, matagal pa ang politika. Wag muna tayong magsiraan. Ayaw na ng taong bayan ng ganyan. Sino po ba naninira kanino? Walang naninira. Nananahimik yung Vice President, nagtatrabaho. Baka si BP Sara sinasabi niyang naninira. Alam niyo si Rendon okay naman yung mga pambibira niya minsan, pero kung si BP Sara yung bibirahin niya, is, big wrong ka, Rendon. Ang laki mong ampaw nun. Hindi totoo yan. Ka marunong tumingin sa kung sino talaga yung tapat na nagbibigay ng serbisyo. At saka si BP Sara, walang inaano yan na pangarap na tumakbo sa 2028. Siya ang nagsasabi na magtrabaho muna tayo at malayo pa ang eleksyon. So kung si Rendon is bibirain si BP Sara tungkol dyan, ay big wrong yan, tol. Tanggalan nyo ng pondo. Tinanggalan nila ng pondo ang Vice President at DepEd Secretary. Hindi nila feeling nila ayaw ng tao ng confidential fund. Ngayon, nalalatad sa tao saan ginamit ng Davao ang confidential fund. Ay, ang ganda pala. Dapat pala buong Pilipinas yan. Paano buong Pilipinas? Pinigilan na nga. Anyways, ano pa ang ginawa nyo? No? I-stress lang natin. Baka sabihin nyo, pinasan nyo yung resolution para papasukin ng ICC. Ano sabi ng chismosong si Llamas? Ano sabi niya? Pucha, sabi ni Llamas, hindi naman sa chismis.
Pero malamang yan, may kumakausap na. May kumakausap na raw talaga sa ICC. Yung si Tismosong si Llamas. May source ako ha. Baka sabihin nyo, invento ko to. Kay Llamas po yung gali. Source. Dami Gusto source. nilang papasukin ng ICC. Walang kaabog-abog. Paulit-ulit na si Pangulong Marcos nagsasabi nung kampanya, hindi pa papasukin. Biglang nagpasa ang HOR. Nababago eh. May resolution ng House of Representatives. Ano na nga sabi ni Lagman? Walang nagaganap sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Sino po nagsabi niyan? Hindi po si Badong, si Edsel Lagman. O ano sabi? Merong resolution para papasukin ng ICC. Ano nasabi ng Pangulo sa ICC? Pag-aaralan natin ang pagpapapasok. Okay. Pinakulong ang mga anti-Reds. Pinakulong ang mga anti-NPA na si Eric Badoy at saka si Badoy. Gustong patanggalan ng SMNI. Tapos sumusuporta ngayon sa Pistok. Ramdam namin yung suporta mo, Speaker. Ramdam namin ang suporta mo sa mga Duterte. Pero ito ngayon ang tanong. Bakit sinasabi ngayon ng mga takdog mo na wag na muna tayo mamulit? Matapos yung gawin ng lahat ng yan, gusto nyo bati-bati lang? Bait-baitan na kayo? Hindi na kami kikibo dahil sinabi mo na suportahan at sana po yung sinasabi nyo makita namin sa gawa, maramdaman namin. Iba pa rin yung gawa sa salita. Di ba? Ayaw na namin sa Pistok. Pag yun na sinabi mo at saka hindi na namin tutuloy yung panawagan na papasukin ng ICC. May pagsisimulan tayo. Natotoo yung sinasabi mo pero matapos yung maikarga yung mga yan, matapos yung atakihin yung mga Duterte, sasabihin nyo na tama na. Bait-baitan na kami. Sana naman wag nyo na kaming atakihin. Hindi namin kayo atakihin matapos yung gawin ng lahat ng yan. Para kaming pipi na nun. Bakit pa kami naging vlogger? Punta na po tayo rito kay Llamas. Alam nyo, kinakabahan ako rito eh. Kaso sulsul nito ni Llamas ng mga dilawan sa inyo. Alam nyo kayo mga dilawan, kakamping, no? Tuwan-tuwa kayo, di ba? Nahaluan kasi ng ganyan yung dilaw. Kasi si PBBM kasi. Kasi si PBBM eh. Nagsalita pa kasi ng walang kulay-kulay. Lahat dapat magkasundo. Minsan talaga, di ba? Meron talaga na kontra na kunwari gustong tanggap pala tayo dyan. O guluhin natin yan. Pero kung ikaw talaga is tablahin mo yung mga yan. Kayong mga alam namin, meron kayong ganto na may hidden agenda kayo. Hindi namin kayo isasama dito sa grupo namin. Di walang problema. Kasi ang sariwang kamatis, kapag nahaluan ng isang bulok na kamatis, wala na. Hawa-hawa na yan. Bulok na lahat yan. Diba? Warak na yung unit team, di ba? Natutuwa kayo ngayon. Yun yung purpose nyo eh. Ang tanong, may nag-gain ba kayo? May nahita ba kayo sa paniniraan ninyo? Ngayong wasak na yung unit team. Number 1 na ba si Lenny? Si Lenny na ba mananalo o si Risa? Hindi pa rin. Wala pa rin. Kasi ang husay nyo lang, mananalo na ba yung mga mananalo na ba yung inyong mga senador sa 2025? Wala pa rin. Zero diretso pa rin kayo. Nakukuha nyo lahat ng ginagawa ninyo, nakakala nyo, nakakatulong sa inyo. Actually, durug-durug din kayo. Wala rin naman nahita kayo eh. Noon natatakot ako, nung bago pa yung unit team, at all cost, panghawakan natin yung unit team kasi baka makapasok yung mga dilawan. Baka makabalik sa pwesto. Wala rin. Evident, napakalaki na po na ebidensya. Siguro, yung salita na lang ni BBM at saka ni BP Sara. No, yung hinihintay ng lahat na para formal nang sabihin na wakas ng unit team. Pero sa lahat po ng nagaganap, no, parang ang laki-laki na po talaga ng lamat. Yan yung purpose nyo, di ba? Kaya kayo nang gagatong mga dilawan. Kasi ang iniisip nila, pag nawasak ang unit team, hindi na tumalakas. Wala na. Akala nila ganun. Hindi nila alam kung si BP Sara tatakbo ng presidente yan. Kahit na solo lang yan, kahit na independent lang yan, wala siyang inaano, sigurado yan. Kung sino yung manok ng mga dilawan tsaka pink, sigurado. Pupusta ko na bahay ko. Kapag natalo si BP Sara doon. Di ba? O ano ngayon nahitan nyo? Mananalo na bang presidente si Laila de Lima? Dahil nabasag niyo yung unit team? Hindi pa rin. It's between Sara Duterte pa rin at Rapi Tulfo. Yung very basic Sila kasi wala kayong leader. No? Wala naman kayong leader eh. Same pa rin eh. Yung nireject na ng tao, yan pa rin yung ikakampanya nyo. Si Laila de Lima pa rin. O hindi, gusto nyo palitan si Lenny. Gusto nyo gawin sa Laila de Lima. Oy, ingat po kayo dyan sa Davao. Nag-declare na walang pasok dyan ang inyong mayor. Mukhang kayo
kayo naapektuhan. Samantha Tenko, thank you very much po sa 840. Iyan, na pangkape. Wow, sana Okay, punta all. po tayo rito. Nakakatakot po. Sana may magpadala sa akin ng Sir Badong, yung mga ganyan. Mga katunay, baka naman. Yung mga binibitawan nito ni Llamas, hindi ko alam kung ang PMAers ang inuudyokan niya, no? Kasi minaliit niya yan. Sabi niya, wala naman yan, ano lang yan, maliit na porsyento lang yan. Tsaka hindi yan yung nasa ano. Ay, Rapi versus Sul po ba sinabi ko? Pasensya na po. Ano pa rin po ang labanan? Inday Sara versus Rapi Tul po pa rin. Yan. Salamat po sa nag-correct. Pareho sila tumakbo. Ganun po, pag nagkamali kayo, pwede nyo naman i-correct. Okay. Balik po tayo rito sa ano na yung huli kong sinasabi. Bago natin i-correct yung kay Rapi Tulfo. Yung sa ano po sa anong tawag diyan? Minamaliit yung manifesto. Sabi ni Llamas, nagulat ako eh. Hindi ko po alam na ang laki pa lang porsyento, no? Sabi niya, walang talab yan kasi yung 140 na pumirma, yan po ay ano lang, no, yung 10% lang daw ng FMA graduate. 10%? Ang laki po nun. 10%. Pero siyempre, pag ganun mo po tinignan na 10%. Ayun, at ating natungayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natungayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video at na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment na po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.